Ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag tayo ay pumanaw na? Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, mayroong isang huling paghatol sa ating mga kaluluwa. Ang hatol na ito ay magbubunga ng walang hanggang kaligtasan sa langit o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Para sa mga Katoliko, ang pagkamit ng kaligtasan ay hindi otomatikong nangangahulugan ng agarang pagpasok sa langit. Mayroong isang proseso, isang paglilinis na tinatawag nating purgatorio. Ang pag-unawa sa purgatorio ay mahalaga upang maunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Paglilinaw sa mga maling akala ng mga kapatid nating sulpot na protestante tungkol sa purgatorio. Ano nga ba ang purgatorio? Ang salitang purgatorio mismo ay nagmula sa salitang Latin na purgatorium, na ang ibig sabihin ay isang lugar ng paglilinis o pagdadalisay, na nagmula naman sa pandiwang purgare, na ang kahulugan ay maglinis o magpakalinis. Maraming nagkakamali sa pag-iisip na ang purgatorio ay isang uri ng limbo, isang lugar na kung saan naghihintay ang mga kaluluwa sa kanilang huling hatol, para bang isang waiting room sa pagitan ng langit at impyerno. Hindi po ito totoo. Para sa mga Katoliko, ang purgatorio ay isang proseso ng paglilinis para sa mga kaluluwang naligtas na, ngunit hindi pa ganap na handa para sa perpektong kabanalan ng langit. Ito ay isang estado ng pagdadalisay, hindi ng parusa. Ayon sa Catechism of the Catholic Church o CCC, ang mga taong namatay sa biyaya ng Diyos, ngunit may mga kakulangan pa rin, ay tiyak na maliligtas. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, dadaan sila sa paglilinis upang maging karapat-dapat sa kagalakan ng langit. Ang purgatorio ay naiiba sa parusa sa impyerno. Ang mga nasa purgatorio ay hindi pinaparusahan, sila ay nililinis, sila ay kabilang sa mga hinirang, ngunit kailangan pang maging handa para sa perpektong presensya ng Diyos. Bakit kailangan pa ng paglilinis kung naligtas na? Ang papel ng awa at katarungan. Kung ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay sapat na upang tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Romans chapter 3 verse 24 and chapter 5 verse 1. Bakit kailangan pa ng purgatorio? Totoo, ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay nag-aalis ng ating mga mortal na kasalanan. Ngunit hindi ito otomatikong inaalis ang lahat ng ating mga pagkukulang, ang mga maliliit na kasalanan, ang mga kahinaan ng ating kalooban, ang mga di perpektong motibo, ang mga pansamantalang parusa na dulot ng ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 27, walang anumang marumi ang makakapasok doon. Ang purgatorio ay nagpapakita ng awa at katarungan ng Diyos. Awa dahil tinutulungan niya tayong maging handa para sa langit. Katarungan dahil kailangan nating maging ganap na malinis bago makapiling ang banal na Diyos. Halimbawa, isipin natin ang isang mabuting tao noong ika-17 siglo na may-ari ng mga alipin. Sa kanyang panahon, ang pagmamay-ari ng alipin ay karaniwan, ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay isang malaking kasalanan. Kahit na ang taong ito ay nagsisisi at nagmamahal sa Diyos, kailangan pa rin niyang malinis mula sa mga negatibong epekto ng kanyang mga gawi bago siya maging karapat-dapat sa langit. Ang purgatorio, ang proseso ng paglilinis na ito, hindi ito parusa para sa hindi pagsisisi, kundi paglilinis para sa mga taong nagsisisi na. Ang purgatorio, apoy ng paglilinis, hindi parusa. Ang paglilinis sa purgatorio ay maaaring masakit. Inilarawan bilang apoy ng paglilinis tulad ng pagtunaw ng metal sa isang refinery. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Ngunit ito ay hindi parusa, kundi isang proseso ng pagbabago at pagpapabuti. Inilarawan ni San Griego ng Nyssa ang karanasang ito bilang pag-unawa sa pagkakaiba ng kabutihan at kasamaan, at ang
pangangailangan na malinis bago makapiling ang Diyos. Ang sakit na ito ay maihahalin tulad sa sakit ng paghingi ng tawad, ang pagsisisi para sa ating mga pagkakamali. Ang paghihirap ay hindi ang layunin, kundi ang paraan tungo sa kadalisayan at paghahanda sa langit. Sa kasaysayan at batayan sa banal na kasulatan, ang paniniwala sa purgatorio ay hindi isang imbensyon ng simbahang Katolika gaya ng iniisip ng mga sulpot na protestante. Mayroong mga batayan ito sa banal na kasulatan at sa tradisyon ng simbahan. 2 Maccabees chapter 12 verse 46. Sigurado, wala ito sa Biblia ng mga sulpot na protestante. Ito'y isang banal at kapakipakinabang na pag-iisip na manalangin para sa mga namatay. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagsasanay ng mga Hudyo na manalangin para sa mga namatay na nagpapahiwatig ng posibilidad na paglilinis pagkatapos ng kamatayan. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Maliligtas siya, ngunit parang dumaan sa apoy. Ang talatang ito ay madalas na inuugnay sa purgatorio, na naglalarawan ng paglilinis na kailangan bago makapasok sa langit. Matthew chapter 12 verse 32. At ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ni sa panahong ito at sa darating na panahon. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang kasalanan ay maaaring mapatawad pagkatapos ng kamatayan. Pagdadalisay sa pamamagitan ng apoy. Mababasa ito sa mga talata ng Malakay chapter 3 verse 2 to 3, Zechariah chapter 13 verse 9, Isaiah chapter 48 verse 10. Ang apoy sa mga talatang ito ay simbolo ng pagdadalisay. Halimbawa, ang isang manggagawa ng pila ay nagpapainit ng pilak sa apoy para alisin ang mga dumi. Ganoon din ang Diyos sa ating mga kaluluwa. At ang sinasabi naman sa Matthew chapter 5 verse 25 to 26. Huwag kang aalis doon hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo. Ito ay isang talinhaga na nagpapahiwatig ng isang pansamantalang estado ng pagbabayad sala bago ang ganap na kaligtasan, disiplina at pagsubok pagkatapos ng kamatayan. Hebrews chapter 12 verse 6 to 10 and Wisdom chapter 3 verse 5 to 6. Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig ng isang proseso ng pagdadalisay pagkatapos ng kamatayan, isang pagsasaayos ng kaluluwa bago ang ganap na pagsama sa Diyos. Maraming mga ama ng simbahan tulad ni na San Agustin, San Origen, and San Gregory the Great ay sumulat tungkol sa paglilinis ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang kanilang mga sulat ay nagpapakita ng matagal ng paniniwala sa purgatorio sa loob ng simbahan. Kung walang purgatorio, ano ang mangyayari? Kung tatanggalin natin ang purgatorio, ano ang mga lohikal na bunga? Una, ang langit ay magiging marumi. Kung walang purgatorio, ang mga kaluluwang may mga kakulangan ay direktang papasok sa langit na lumalabag sa sinasabi ng Revelation chapter 21 verse 27. Kung sa impyerno naman, masyado ka namang maliwanag doon kung doon ka ibabagsak agad. Halimbawa, tulad ng isang papel na buo. Lalagyan ka lang ng kaunting tuldok ng dahil sa iyong kakulangan. Papayag ka ba na doon ka agad ibabagsak sa impyerno? Dahil sa Revelation chapter 21 verse 27, hindi makakapasok ang kahit na may kaunting dumi. Pag-isipan niyo yan sa mga kapatid nating protestante. Ikalawa, ang katarungan ng Diyos. Kung walang paglilinis, ang Diyos ay magiging di makatarungan sa pagpapahintulot sa mga kaluluwang may mga kasalanan na makapasok sa langit. Ikatlo, pagbabago ng kahulugan ng kaligtasan.
Ang kaligtasan ay hindi na isang proseso ng pagbabago, kundi isang simpleng pag-amin ng kasalanan. Ikaapat, walang kahulugan ang huling paghatol kung walang purgatorio. Ang huling paghatol ay magiging walang silbi dahil ang mga kaluluwa ay nasa langit o nasa impyerno na. Kung tama ang mga kapatid nating protestante na lumitaw noong 1517 hanggang sa kasalukuyan na ang kanilang mga founder ay tao lamang na nakapagbasa lang ng Biblia, pinapalabas nilang mali ang mga church fathers noong unang panahon. Kaya mga kapatid, pag-isipan at pagdasalan. Ang doktrina ng purgatorio ay hindi isang imbensyon ng simbahang Katolika. Mayroon itong matatag na batayan sa banal na kasulatan, tradisyon at lohika. Ito ay isang pagpapahayag ng awa at katarungan ng Diyos na nagbibigay ng pagkakataon para sa paglilinis at paghahanda sa walang hanggang buhay kasama niya. Ito ay isang pag-asa na kahit na may mga pagkukulang pa tayo, may pagkakataon pa rin tayong maging ganap na malinis bago natin makapiling ang Diyos. Ang pagtanggi sa purgatorio ay humahantong sa mga lohikal na kontradiksyon at nagpapababa sa banal na katangian ng langit. Ang purgatorio ay isang biyaya, isang pagkakataon para sa patuloy na paglago sa pag-ibig at kabanalan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa buong plano ng kaligtasan ng Diyos. Nawa ay gabayan tayo ng Banal na Espiritu sa ating pag-unawa sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Maraming salamat. God bless us all. Pro Deo et Ecclesia.